Magandang umaga po sa ating lahat. At muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon at muli ako tumayo dito sa inyong harapan upang ibahagi ang kanyang magandang salita, ang kanyang biyaya na pinagkaloob sa atin at nais natin pag-aralan ito at pagbulay-bulayan. So, dito ako muli at salamat sa Panginoon na binigyan muli ako ng opportunity na kagaya po na sinabi ni Brother Deng, naging camper of the year po ako nung sa camp. So blessing po talaga na umaatin kayo ng camp. Kasi mali mo, mapili kayo ng maging Mr. Camper, Miss Camper, at naging muse din po ako. Naging skirt. Naging skirt din po ako yung time na yon. Kaya nga, naging elected ako sa camper of the year kasi naging una-una, sa mga activities, active po ako noon. Sumasali ako agad sa mga pagiging score. Kunwari, sa isang service ay may mga kailangan mag-take download kayo. So, nag-take download din ako. So, halos lahat ng mga pinipreach ng mga pastor ay meron akong take download. Kasi mas advantage ka eh. The best talaga kasi hindi lang na pakinggan natin, kundi mas okay yun na naka-take download natin at yung note na yun, yun ang bibigay sa atin ng paalaala muli kung binasa natin. So, hindi natin makalimutan. Kasi minsan ang tao nakakalimot eh. Minsan ang tao maka-distract na sa isang bagay, lahat ng tinuro sa'yo ay makalimutan. So, praise God dahil na sa time na yun na doon ako natuto na mag-share ng gospel. At naging preacher din po ako doon sa time na yun. Isa din po ako ng contestant. Kasi wala representative sa Valley of Blessing na mag-preach. Sabi ko, pwede ako, sabi ko. Thank God, dahil sa panahon na yun, nandun ako na training. At hanggang ngayon, kasalukuyan pa rin na magti-training para po sa ibahagi ang salita ng Panginoon. At God is good talaga. Kasi sa bawat mensahe na pinarating niya sa akin, at bago ko ibigay sa inyo, i-share sa inyo, ay naging panama din po sa akin. At nais ko itong ibahagi sa inyo. So bago ang lahat, ako po'y manalangin muna para po sa guidance of God. Lord, salamat muli Lord sa araw na ito, Panginoon. Hindi po ako karapat-dapat na tumayo dito po, Panginoon, pero alam po, Panginoon, na ang yung guidance ng Holy Spirit ay siya manguna sa akin. Balot niyo po ako sa simbolo ng Espiritu, Panginoon, sa ang bawat salita na aking ibabahagi sa bawat sa akin, Panginoon, na hindi lang para sa akin, hindi sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kailangan namin ang challenge. Kailangan namin na mabuhay, na kasama ka, na patuloy na maging masaya sa gitna ng aming broken-hearted, Panginoon, sa gitna ng aming problema. Ay, nandun ka, Panginoon, at naging blessing ka po para sa amin. Lord, salamat dahil sa iyong salita, na siya nag-remind sa amin, kagaya ng sa Book of Psalms, para sa from brokenness into blessing. So, Panginoon, tulungan niyo po kami na minsan naranasan namin na bumagsak, naging basag ang puso, Panginoon. Pero, salamat dahil ang salita, Lord, ang siyang gabay sa amin. At dalayan po ng Panginoon, kayo po ang maitayo at maitindig dito sa harapan ng Panginoon. Ito ay dinadalangin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Gaya po ng sinabi ko, binasa kanina ni Ingkong sa Psalms chapter 31, verse 1 to 4, and Psalms chapter 147, verse 3. So, focus lang tayo sa isang verse, dalawang verse. The Psalm chapter 31, verse 12. I am forgotten as a dead man, out of mind, I am like a broken vessel. So, Psalms 147, verse 3, He held my broken heart and binded up their wounds. Yun. In Tagalog, ako'y nilimot sa pag-isip na parang patay na tao. Parang basag na susidlan.
In Psalms chapter 147 verse 3, kanyang pinagaling ang mga may bagbag na puso at tinalian niya ang kanilang mga sugat. Ang topic po mga kapatid na nais ko ibahagi sa inyo ay from brokenness and to blessing. Mula po na tayo ay nalugmok, basag na puso, tayo bagsak na bagsak, ay papunta pala tayo doon sa maging blessing tayo at maging kagamit-gamit. Gaya po ng isang bagay na nabasag, nahulog, kunwari isang baso, nahulog siya, nabasag. Hindi yan magamit muli kung hindi siya dikitan natin ng may tiban. Hindi siya maging kagamit-gamit kung hindi natin ayusin. Kung may isang laruan na nasira, hindi siya maging kagamit-gamit. So, ibig sabihin, pinufocus dito yung kabutihan ng Panginoon. Sinasabi dito na ang Panginoon ang siyang specialized sa basag na puso natin. So, mga ito, nais kong ibahagi sa inyo ang paging brokenness na hindi siya ang hadlang or distraction. Bagkus, brokenness can become a blessing or a pagpapala sa bawat isa sa atin. Nais kong ibahagi kung paano ang pagkalugmok, kung paano ang paging bagsak natin, itong pagpapala. Kung paano tayo naging discouraged tayo, financially, walang-wala tayo. Pero paano tayo naging isang pagpapala? Maganda po ang sinabi sa Psalms chapter 31 na sinasabi niya na ako'y nilimot ng pag-isip na parang patay na tao. Ako'y parang basag na sisidlan. At ang sagot naman nito sa chapter 147, kanyang pinagaling ang may bagbag na puso at tinalian niya ang kanyang mga sugat. Napakaganda po mga kapatid. Sinabi ng Bible na nandyan pala ang Diyos sa atin eh. Nandyan pala si Jesus Christ para po ayusin ang basag na puso natin. Alam ko ang bata sa atin may kanya-kanya tayong heart broken. Meron kanya-kanya tayong basag na damdamin. Problema, discouragement, financially problem, communication problem. Pero tanda natin mga kapatid, may Diyos pala tayo na handang tumulong sa atin, handang ayusin natin ang ating puso, handang ibigay sa atin ang para maging magaling tayo bilang isang Kristyano. When a person is financially drained so that he had absolutely nothing, he said to be broke. Pangalawa, when a person's romantic hopes are destroyed, he is heartbroken. Tama po, diba? Minsan, dadaanan ko na rin yun eh. Nabigo ako at na-discourage ako tungkol sa pag-ibig. As a man, bilang isang tao. At sinasabi doon na it is a heartbroken. Basag na nasaktan tayo eh. Saktan tayo dahil sa mga pangyayari na hindi natin nais na mangyayari, pero nangyayari. Dahil unang-una, nagkamali tayo. There was a wrong decision. Nagkamali tayo ng decision, kaya nangyayari yung pangyayari ngayon dahil mali yun eh. Hindi tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na sumunod tayo. The best para sa Kanya. Pero, tayo ang nagkukulang. Nagkukulang tayo sa Kanya. Kaya, minsan,
hinahayaan ng Panginoon na maging broken tayo upang tayo ay maging isang malakas at maging isang kagamit-gamit sa Panginoon. Sa Kawikaan, chapter 25, verse 28. Basahin ko lang sa Tagalog para mas lalo natin maintindihan. Kawikaan, chapter 25, verse 28. Siyang hindi pumipigil sa kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang puta. In English, he has that no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Malinaw po ang sinabi sa Bible na spiritually is broken pala tayo, ay bagsak talaga. Damay-damay na ang lahat. Kaya nga, kailangan natin ang Panginoong Diyos, kailangan natin ang salita niya upang mas lalo tayo maging isang matatag. Parang cellphone lang yan. Kung isang cellphone is lubat, ay syempre wala siyang signal, wala siyang power. Ganon din tayo. Kailangan natin lagi tayong full battery. So, isa na yan, yung camp. Salamat sa mga organizers, sa ating mga pastor. Dahil may camp, ang camp ay isang malaking tulong talaga. Doon lahat na nagsimula ang mga taong nais baguhin. Ang taong mayroong basag na puso. Ang taong mayroong problema. Ang taong walang hindi safe. Ang taong walang Diyos sa buhay. Doon makilala. Kaya, nawa po, na patuloy talaga ang ating mga namumuno doon sa ating mga church, sa ating mga camp, na tuloy-tuloy ang ating camp talaga. Kasi itong bagay na na-charge muli tayo. Diba? Salamat sa friend dahil kailangan natin yun eh. Sa pang-araw-araw na buhay natin, kung gusto mo, ang buhay natin is maayos, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Magpagamit tayo para sa Panginoon. David, heart broken, caused his hymn to, in Psalms 31 verse 6, I have hated them that regard lying vanities. So si David, bago siya naging tagumpay, bago siya isang naging king, ay naranasan po niya ang broken heart. Naranasan po niya na siya nalugmok. Naranasan po siya na problema, naranasan po siya na matim mula sa pagkasala. If heart is broken, there is an inward problem. Kung ang puso natin is, ang damdamin natin is basag, meron tayong inward. Pag sinabing inward, kung ano yung nandun yun sa puso mo bilang isang tao. Unang-una, problem. So, for example, ang problem mo is financial. Lord, broken talaga, wala akong pera. Lord, family ko is broken. Hiwa-hiwalay. So, apektado din ang buhay natin. So, isa lang ang gusto ng Panginoon sa atin na nais natin na malalaman, kundi magtiwala tayo sa Kanya. Believe in Him na ginawa niya pala lahat para sa atin. Kawikaan chapter 15 verse 13. Sinabi muli ng Bible, ang masayang puso ay nagpapasayang mukha, ngunit sa kapangalawan ng puso ay nababagbag ang diwa.
ang masayang puso pala. Dapat pala tayo naging masaya. Bilang isang Kristyano, nais natin na we want to encourage to each other. Makita natin dapat sa mukha natin na kung ikaw ay maganda ang pakitungo mo sa kanya, kitang-kita sa mukha, di ba? Kasi ang mukha hindi makapagsinungaling eh. Tama po, di ba? Ang tao na sinungaling, pwede sabihin na hindi ako pagod eh. Minsan nasabi nga minsan ni Dilma sa akin, wala akong problema, hayahay, sabi ni Dilma sa akin. Pero, in kalooban niya, there is a heart broken. Di ba? So, ganun din dapat tayo. Dapat pala, concern natin na manapatilihin natin na maging masaya tayo. Bilang isang Kristyano. Ibig sabihin, yung pagiging masaya mo, ay nakakahawa. Diba? Diba ang saya na isang bahay, kasama mo sa bahay, napaka-approachable, lahat ng bagay, ina-appreciate niya kaagad. Nakikita mo sa mukha niya siya na masaya, na wala ka nakitang galit. Diba? Ang saya po, mga kapatid. Kasi naranasan ko yan. Minsan nakasama ko ng gano'n na tao, na parang puno-puno lagi ng problema. Pero yung time na nakilala ko siya, naintindihan ko rin. Pero mas okay din talaga na in reality, na siya ay masayahin at naging ka-blessed din po. Na-appreciate po ako na kay Pastor Peter, dahil si Pastor Peter talaga, kahit puno-puno ng problema, ay nakita ko pa rin sa kanya, sa mukha niya na he is a humble person talaga. Humble pa rin si Pastor para pagpatuloy ang gawain dito sa Banid Blessing. Kaya sana po mga kapatid, ganun din tayo. Minsan dumating talaga sa atin ang mga pagsubok sa buhay natin. Minsan, hihina tayo, walang tayo ng gana. Doon papasok yung broken heart natin. Pero di natin alam pala na may Diyos pala sa tayo. Na handang tumulong sa atin, handang ayusin yung sira-sira natin na puso, handang niyang i-fix para muli ay magiging kagamit-gamit tayo. God is not a cruel God. He allows things to happen for a reason. Ang Panginoon ay hindi siya ang dahilan sa ating paghihirap o distraction. Hinahayaan niya ang bawat pangyayari na may dahilan. Sa bawat paghirap natin sa mundo ay may dahilan. May dahilan po mga kapatid. Sinusubok tayo. Sinusubok tayo na kung gaano yung panampalatay natin sa Panginoon. Minsan, ganun tayo eh. Lord, kunting kalabit lang ni Satan, lilingon kagad tayo. Dapat hindi ganun tayo eh. Sa pangyayari, maraming mga karakter sa Bible na nais natin tularan, ay nagbigay sa atin ng challenge. Gusto ng Diyos, nagagawa siya ng the best para sa'yo. Gusto ng Panginoon na ikaw, anak ko, gawin kita the best. Gawin kitang vessel na malinis, sanctified, upang magamit ka sa aking gawain. Gusto ng Diyos para sa atin bilang isang Kristiyano. Katulad ng isang maraming karakteristik tayo sa Bible na nais kong ibahagi sa inyo at based on summary na lang. Gusto ko i-summary na lang ito lahat. Malinaw sa Bible, base sa ibang karakter ng Bible na mula sa brokenness, proceeds to blessing. Great blessing. Sa buhay ni Abraham, became the father of many nations. Bago siya naging father of many nations, he had Sarah were childless. Wala siyang anak. Hindi siya nagkakaroon ng anak. Si Sarah ay hindi nagkakaroon ng anak. Pero pinapinalangin ni Abraham na sana po, Lord, bigyan mo ako ng anak. Sipin mo, bago siya naging father of many nations, nagkaroon siya ng anak.
with Sarah. Pangalawa mga kapatid, isang karakter na ka-blessed din. Before Jacob could be a blessed, he was wounded by angels wrestling. Bago siya naging blessed si Jacob, nakalaban niya ang mga angels. Pangatlo, before Joseph roamed the Egypt, he was thrown into the pit, sold into slavery, and falsely imprisoned. Napaka-bless po. O naging encouragement po sa atin ang buhay ni Joseph. Sipin mga kapatid, mula ng buhay niya is magpapasto lang ata yung pamilya niya, tapos nainggit yung mga magkakapatid niya. Dahil mas favorite si Joseph. Ang ginawa niya, hinulog pa sa bangin. At after niya hinulog sa bangin, bininta pa. Sipin mo, bininta pa sa syudad, dun sa Egypt, dito. Pero God is in control. Hinayaan ng Panginoon na mangyari ang buhay ni Joseph para po makita sa buhay niya na God is good. Mabuti ang Panginoon. Na hinayaan palang bakit busy na magkaganito. Dahil mas lalo tayong dapat ma-challenge eh. At mas lalo tayong ipagpatuloy natin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Hindi po na nababasa sa bilang. Ang nababasa natin ng totoong puso. Salamat dito sa church na to. Dahil meron tayong totoong puso. Diba? Kung wala yung totoong puso natin, malamang wala nang validation. Pero salamat. Pangapat, before Job, his state was doubled. He lost everything he had, including his family, his fortune, and his future. Si Job, napakaganda po ang buhay ni Job. Ang buhay ni Job ay siya po, bago siya naging doble ang kanyang kayamanan na binalik sa Panginoon, siya po ay nagkasakit. Nagkasakit siya ng sakit na yung leprosy. Kasi leprosy, parang siyang sakit sa balat na walang kagaling, di siya magagaling. At mismo ang kanyang asawa ay nagsabi sa kanya, Job, yan ba ang sasabi ng Diyos mo na tulungan? Tingnan mo nangyari sa'yo. Mismo asawa niya nag-prosecute kay Job. Pero Job, hindi tumigil. Nagpatuloy si Job upang labanan ang problema, ang pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Panglimang kwento sa Bible. Before Moses became the great deliverer, he lost his positions, and his popularity. Bago naging deliver si Moses, kasi napakinggan ko ang kwento sa buhay ni Moses. Bago siya, di naman talaga siya magaling na tagapagsalita si Moses eh. Medyo utal nga daw si Moses. Pero, dahil siya ay ginamit ng Panginoon, naging good leader siya. Mula doon sa Israelite at niligtas niya ang tauhan doon sa mga Israelites. Pang-anim, before Joshua conquered in promised land, he went through the wilderness. Isipin natin, bago si Joshua na naging isang magaling na army of God, naranasan niya paghihirap sa wilderness. Umiikot. Ang wilderness, pag sinabing wilderness, nandun yung nauuhaw ka eh. Walang tubig. Mainit. Parang desierto. Ganun ang wilderness sa buhay. Mga kapatid, minsan may wilderness tayo sa buhay natin. Ang wilderness natin, nandun yung mismo sa sarili natin. Hindi natin kaya. Gusto natin mabago, kaya sinabi ni Paul, Lord, ba't ganito? Gusto ko gawin na hindi ko magawa. So, salamat sa Panginoon dahil ang kanyang salita ay siyang buhay.
Ang siyang nagbigay sa atin ng encourage, na paalala sa atin, na sa gitna pala ng wilderness sa buhay natin, sa gitna pala ng mga problema natin, nandiyan pala siya. Open hands, na handang tumanggap sa atin, handang, tayo lang may problema eh. Minsan, nagkukulang tayo. Minsan, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Minsan, yung time natin wala sa Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, kung gusto natin, ayusin natin buhay natin. Kung gusto natin na maging straight to the line, maging matuwid tayo para sa harapan ng Panginoon, gawin lang natin kalooban ng Panginoon. Pag 7, before Samson crossed in the Palestine, he was blinded, and blinded. So, si Samson, bago niya na halo yung mga Palestino na yon, at naging kinali pa nga siya. Nanalangin siya sa Panginoon. Lord, give me another strength. Ganun din po muli tayo mga kapatid. Minsan nalugmok tayo. Minsan bagsak tayo. Pero kailangan natin para humingi muli. Kailangan natin muli humingi ng kalakasan para sa Panginoon. Lord, give me a guidance. Give me another strength. Maganda po ang buhay na ginawa ni Samson. Mula na siya na-tempt kay Delilah. Kasi siya ay tao lang. Muli siyang bumangon. Muli siya nang humingi ng kalakasan para sa Panginoon. Para tumayo muli at ipagpatuloy ang kabutihan ng Panginoon. At ang panghuli, before Paul brought gospel of Gentiles, he was blinded on Damascus. Kapatid, ang buhay ni Paul, bago siya naging kagamit-gamit, siya po ay naging isang persecutor. Pinipersecute niya ang mga Christian. Kung sino yung Christian, pinapatay niya. Naging pasaway po siya sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Pero salamat, dahil ang Panginoon, ang siyang ginamit siya upang ibahagi ang salita, ang kabutihan, ang kaligtasan na ibinahagi ni Paul sa atin. Tayo mga Gentiles. We are a Gentiles, mga kapatid. At malinaw na sinasabi sa Bible yung the grace of God, we are saved by grace. Ephesians 2:8, mga kapatid. Ephesians 2:8, we are saved by grace. So, sa pamagitan ng grasya na pinagkaloob ng Diyos, simple lang eh. Yung grasya na yon, na ibinigay niya kanyang buktong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At si Paul po ang nagbahagi nito, mga kapatid. Isipin mo, bago siya naging isang kagamit-gamit, bago siya isang naging great apostle, nadaanan niya, mga kapatid, ang broken heart, broken life. At salamat na hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa ating mga Bible ang kanyang mga salita. Bilang isang as we conclude, mga kapatid, kumusta naman? Kumusta naman ang relationship mo sa Panginoon? Do you have good relationship with God? Sa araw na to, tandaan natin, kapatid, meron ba tayong magandang relasyon sa Panginoon? Search natin ang buhay natin.
there must be a reliance. In Psalm chapter 31, verse 1, sinabi ng Bible, "In Thee, O Lord, I put my trust." Kung naranasan natin na broken tayo, Lord, kagaya na sinabi sa Psalm chapter 31, "In Thee, O Lord, do I put my trust." Magtiwala ba tayo sa Panginoon? Kumusta naman? Kumusta relationship natin sa Panginoon? Patuloy pa ba tayo nagtiwala sa Panginoon? Na, Lord, sa bawat hakbang ng gagawin ko, I trust in You. In verse 4, "For Thou art my strength." Psalms 31, verse 4, For Thou art my strength." Naging kalakasan ba natin siya sa buhay natin? In verse 5, "Into Thy hand I commit my spirit." Surrendered ba tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga kamay? Kinukumit ba natin ang Kanyang puso natin? Verse 6, "I trust in the Lord." Verse 19, "Oh, how great is Thy goodness, which Thou hast led up them that fear Thee, which hast wrought for them that trust in Thee before the sons of men." Then, in verse 22, "I cried unto Thee." 1 Peter chapter 5, verse 5, "For the resisteth the proud, and giveth grace unto the humble." First Peter chapter 5, verse 6, "Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He might exalt you in the due time." Mga kapatid, bago po maging from broken heart unto blessing, first natin, must be a relationship with God. There must be a reliance. There must be a realization. Pag sinasabi kong relationship, are we good? Good po ba ang relationship natin sa Panginoon? Realization. Na-realize ko ba na ang mali ko ay dati ay dapat ko itama? Kasi malinaw po na from broken, there's something troubling in your inside, in your heart. Sa puso natin. Gusto ng Diyos na baguhin natin. Gusto ng Panginoon na ayusin ang puso natin para maging kagamit-gamit sa Panginoon. The word broken is always negative talaga. However, the word break can be positive. For instance, if something good happens to a person, it is often to say, he's a big break. Diba? He's a big break. Meron siyang na-accomplish. He is a big break. Magagamit din pala din natin. Kaya nga mula broken into a blessing. To be a broken heart, health, hope, could be your big break. For instance, God gives you His attention, you are spiritually is broken, more than when your spirit is proud. Psalm chapter 51, verse 17, "The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, God, they will not despise."
the greatest men, mga kapatid. Lahat ng mga greatest men sa Bible, kagaya nila ni Paul, Moses, nila ni Joseph, dumaan po sila sa broken. Broken attitude, broken life, broken heart, bago po sila naging kagamit-gamit sa Panginoon. So, kumusta tayo ngayon? Diba? Dumaan ba yung bagyo sa buhay natin? Dumaan ba yung unos sa buhay natin? Na down tayo? Huwag tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid. Gaya po na sinasabi doon na ginamit siya sa Panginoon para maging isang successful greatest men sa Bible. Sana maging ganun din po tayo. Tanggapin natin, minsan dumaan talaga sa atin yung ganun situation. Broken heart, broken problems, lahat-lahat. Pero, isa puso at isa isip natin na God is good. God is specialized a broken heart. Huwag tayong mag-give up. Don't be give up. God is in all broken things sa atin. Meron pala tayong espesyalista sa atin. Kagaya na isang sira ng mga sasakyan, meron tayong espesyalista paano pagana yung isang sasakyan. At yun ang nais natin. Kung gusto natin na maging isang kagamit-gamit, maayos muli, maging blessing tayo sa ating kapwa, sa ating kasamahan, sa paligid. Sabit natin ang puso natin sa Panginoon. Surrender natin. At hayaan natin ang Panginoon ang siya mag-mold sa atin. At ayusin ang buhay natin. If you have a broken-minded, broken heart, if you have a broken homes, if you have a broken hopes, if you have a broken health, if you have a broken happiness, kung may sakit tayo, ilapit natin sa Panginoon. Lord, here am I. I surrender you. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Importante natin lumapit lang tayo. Meron lang akong isang kanta na alam niyo na rin at nais kong bahagi sa inyo. At itong songwriter na to expresses proper attitude we should have during times when we are broken. So ito yung basahin ko lang at alam niyo rin to. Have thine own way, O Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Napakaganda po ang mensahe ng kanta na yun. Lord, thou art the potter. I am the clay. Ang potter po pa sinasabing potter, ito yung pagawaan. Pagawaan ng isang palayok na bago ito malikha, ay mayroong mapagpalang kamay para po maayos at maganda pong kortes ng isang palayok na yon. Nakapagpapit, i-realize natin sa puso natin, Lord, gawin po akong isang clay. Ang clay is malambot. Pag sinabing malambot, we have a humble heart. Naisurrender natin sa Panginoon. Kung basag tayo, ang clay, nalala kong sinasabi dati ni Brother Burr, siya ay nag-aayos ng mga sira-sira na mga basag-basag na mga ano. At sinasabi niya, binamold niya ulit niya yun para maging form.
Ganun din po tayo mga kapatid. Kung basag man ang puso natin, kung wala tayong, ang feeling natin is, kagaya po na dating mensahe na sinabi ko, we have feeling like a failure. Feeling like losers. Diba? Gusto ng Panginoon na ilapit natin yon. Gusto ng Panginoon na magpagamit tayo sa Kanya mapagpalang kamay. Siya ang pattern. Siya yung pattern sa buhay natin. At yung pattern na yon, ang siyang sundan natin upang lumakad tayo na tuwid ayon sa Panginoon. Mga kapatid, salamat sa mensaheng ito. Hindi lang para sa akin, kundi bawat sa akin. From the broken unto a blessing. Hindi pala lahat ng paghihirap natin ay puro paghihirap. Lahat pala ng paghihirap natin ay magiging blessing pala. We realize, lahat po ng mga characters sa Bible nga, kagaya na sabi ko last time, naging good example sila sa atin. Naging gagamit-gamit sila sa Panginoon. Pero bago lahat yun, naranasan po nila ang bagyo at uno sa buhay nila. Naranasan nila na mauhaw, naranasan nila magutom, naranasan nila mabigo, naranasan nila magka-problema, naranasan nila lahat ng basag na buhay, mga kapatid. Pero, hindi sila nawalan ng pag-asa. Lumapit pa rin sa Panginoon at hiningi nila at nagpakumbaba sila. Lord, use me at may kagamit-gamit ako para sa iyong gawain, Panginoon. Nakabas, kapatid, isang challenge sa atin. Na minsan, naranasan natin yun eh. Na walang-wala na ako. Puno-puno na ako ng pagsubok. Na-discourage ako sa paligid. Pero kapatid, huwag natin tingnan yun yung kaaway natin yun eh. Minsan kaaway natin sarili natin, kaaway natin sa libutan. Lahat-lahat na yun, kaibigan. Pero tingnan natin yung focus natin sa Panginoon. Naging focus tayo na ang Diyos, ang siyang magbigay sa atin ng kalakasan. Binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay ng Diyos, ang buhay ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, bago siya namatay sa cross, tandaan natin, sino po ba nakapapanood ng The Passion of Christ? Ang kwento ng The Passion of Christ, bago po na ipako ang Panginoon, is basag. Hindi physically talaga basag siya. Yung pamalo na ginamit niya is may bakal yun sa dulo. Sinabi nga, may bakal nga. Once na pag hinampas mo sa katawan, is may paghila, ay may kasama na laman. So, matigas na bagay yun. So, isipin, bago siya namatay, ay basag. Bago niya itinubos ang ating kasalanan, naranasan niya ang basag na buhay. Basag na katawan, physically. Kapatid, hindi pa ba sapat yun? Bilang closing natin, mga kapatid, tayo po tumayo at ma-realize natin at i-focus natin sa Panginoon. Meron ba tayong, kumusta tayo ngayon? Naranasan ba natin na maging basag na puso? Naranasan ba natin na punong-puno tayo ng problema? Punong-puno tayo ng pagsubok sa buhay natin. Lord, mga kapatid, huwag tayo na magawa ng mawala ng pag-asa. Kasi may Diyos tayo. He is the King of Kings, the Lord of Lords, He's the King of Champion. Lahat, meron siya. Kapatid, hindi pa sapat yun na ginawa ng Diyos sa buhay natin na tinubos tayo sa kasalanan. Naranasan niya na masaktan. Bago ipako sa cross. Basag-basag ang kanyang katawan. Pero, para lang sa ating mga kasalanan. Hindi pa ba sapat yun na mawalan tayo ng gana? Hindi pa ba sapat yun na huminto tayo, na mayaalis,
at may darating, mga kapatid, it is a challenge sa atin sa buhay natin. Na nasuklian man lang natin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. First, in Corinthians chapter 11, verse 24, and we had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, is broken for you. Do this in remembrance of me. Our Lord was broken. Sabihin natin yung Last Supper, pinakita niya na it is an example na handa niyang basagin ang kanyang buhay, ang kanyang katawan para lang po ialay sa atin. Hindi pa ba sapat yun na manatili pa rin tayo na talunan? Kapatid, from the broken, sana po na maging blessing po tayo. Magnagamit-gamit tayo sa Panginoon. Kung meron tayong broken heart, ang puso natin ay punong-puno ng puot, punong-puno ng problema, punong-puno ng galit, kapatid, isurrender natin sa Panginoon yun. Kung meron tayong broken homes, ang bahay natin, hindi kayo nagkaintindihan, lagi nag-aaway, lagi nasisigawan. Ilapit natin sa Panginoon. Mga kapatid, kung meron tayong broken health, may sakit tayo na hindi natin, may sakit tayo na malala. Inalangin natin sa Panginoon. Marami tayong sakit, mga kapatid. Ang sakit natin, minsan, may sakit tayo na katamaran. Walang time para po mag-aral kita ng Panginoon. Walang time para po ibahagi kita ng Panginoon. Marami tayong pagkukulang para sa Panginoon. Broken happiness. Hindi tayo naging masaya. Lapit natin sa Panginoon, Lord, give me strength. Bigyan mo ko ng kalakasan para po malabanan ko. Para po matugunan ko muli ang kabutihan at maibalik ko sa iyo ang pagpupuri para sa Panginoon. Dahil itinubos tayo mula katinungan. So sapat po na, dapat po lang po natin na siya ay worship, iwalhatiin, at maging kagamit-gamit para po sa kanyang gawain. Tawagan natin si Pastor para po sa ating closing prayer.